So, hello, good evening mga ka-Midgard, no? This is Cloud Blackfire again. So, for today's video, gagawa lang tayo ng um, basic analysis, no, sa build ng Wizard, no? For beginner and for free-to-play purposes lang po to, no? So, kumbaga, chill gaming lang tayo, enjoy lang natin yung game. So, doon sa mga spender naman, well, good for you, malalakas na kayo. Pero, eto, this video is intended para doon sa mga nagsisimula pa lang, ka-start lang mag-Ragnarok, no? So, ayun nga, nilaunch ni Gravity itong The Ragnarok, no? So, kumbaga, ito yung halos same talaga na emulation nung 2002-2003 Ragnarok online, no? So, I was one of the pioneer way back 2002-2003. Yung server ko is Chaos. Then, nagkaroon din ng server sa Napenrir, no? So, sa mga kabatch ko dyan, mga titos na, may mga anak na, o baka may apo na, ayun, isa ako sa pinabatang player na Ragnarok, no? So, for today's video, focus tayo dito sa job na Wizard. So, first job nito is Magician, and then magiging Wizard ka. So, dito naman wala pang third job, which is High Wizard. So, ayun. So, tingnan natin kung ano ba yung mga, saan ba dapat ilagay yung stats and yung skills, no? So, sa mga, ano dyan, mga pro na dyan, technically, alam na nila yun. Pero ito, para sa mga beginner. So, definitely, you're going to put it sa intelligence, no? For me, sa early games, ilagay nyo lang muna lahat sa intelligence, no? Para, kumbaga, sa magic attack niya, dun muna madagdag. Usually, build talaga nito pag medyo nasa mid-game na, in and dex. Kasi, why dex? Kasi para mabilis yung casting time. When we say casting time, ito yung pagkakast mo ng skill para hindi matagal yung casting. Kasi syempre, pag medyo matagal yung casting, baka paglapit sa'yo nung monster or mob, madami, nagkakas ka pa din, papatay ka na. Oo, ganun. Or sa PvP naman, ayun nga, patay ka na, hindi mo pa na i-release yung skills. Oo. So, dex yung dinadagdag para bumilis yung casting. Pero ako, nasa int pa lahat, kaya hindi ganun kabilis yung casting ko. So, isang technique dyan at isang tip, babaan mo lang muna yung level nung skills. For example, ako, ang Jupiter Thunder ko, level 3 lang muna yan. Ay, level 5 pala, level 5 na. Tapos, yung Lord of Vermilion, Stormgrass, level 3. Yan, yung Soul Strike ko lang yung level 10 kasi mabilis naman yung casting niya. So, I suggest sa skills, yun nga, ganun. Ibaba nyo muna maliban sa Soul Strike. Yung Soul Strike at level 10, okay na. So, ayun. So, quick trivia lang bakit ako may Lord of Vermilion and Stormgrass agad. Actually, kasi gusto ko itry yung kagaya sa old school na Ragnarok, yung classic na ginagawa nila level 3 na Stormgrass and level 3 Lord of Vermilion. Combo kasi yun eh. Once binato mo yung Stormgrass, area of effect yun. Pag madaming mob, sumabis magpa-level, mapopros yun lahat. Then pag pato mo ng Lord of Vermilion, technically kasi pag nag-Stormgrass cut na pros yun, naging water type yung monster or yung sa PvP man, yung kalaban. So pag naging water type siya, anong malakas na element? Which is electric, di ba? Yung Lord of Vermilion, di ba? So, mas malakas yung damage. Pero dito kasi hindi ko masyadong ewan ko, hindi ko nahalatang gano'n kasi let's try na halimbawa, cross drive mo siya or itong Pulse Nova. Pag binanata ko ng Lightning Bolt, halos gano'n pa din. Pag hindi naman gano'n kalayo yung damage sa normal damage. So, I don't know for the game moderator kung paano ma-yun. Pero, ganun siya. Tapos, I suggest din, yung dex sa ano nyo na ibawi sa card. Maghanap kayo ng mga card na may dex, mataas yung dex, na yung plus sa dex. So, definitely, usually naman laging level 1 yan. Kasi may dex plus 1. Ang gawin nyo, synthesis nyo dito. O yan, i-combine nyo. Hanap kayo ng card dito na may add sa dex. Tapos, yun, pipili lang kayo dyan. May mga requirements naman dito sa baba kung ano yung items na kailangan para ma-synthesis. So, from Dex 1, magiging Dex plus 2, Dex plus 3, Dex plus 4, ganun. So, ayun lang. Isang tip ko yun, no? Tapos, ang isa pa, yung equipment nyo, guys, I suggest, ito-slot nyo. Ako hindi pa kasi ka-start ko lang, kagagawa ko lang ng character na to kaninang umaga, no?
So, ayun, hindi din makakadara-diretso yung laro. Ito, ituslat nyo lahat. So, paano? Ayun, unlock nyo to, pindutin nyo unlock. Kasi may requirement siya, kailangan yung metal hammer na yun, dalawa. Para matuslat nyo siya. Para dalawa yung card na malagay nyo, mas ma-maximize nyo yung gamit nung item, pagtuslat, mas madami card may lagay, actually dalawa lang naman. Syempre mo, Dex plus 4, Dex plus 8 na yung Dex nyo, diba? Malaking tulong yun, or plus 4 sa int, plus 4 sa int, or kung ano pang attribute ng card, no? Madodoble. So, ayun lang yung suggestion ko. Tapos, ayun, refine and refine nyo lang yung equipment at enhance. Free naman usually yung Oridicon tsaka yung Elenium no, nakukuha sa mga daily activities nyo, or free sa sa gacha, sa mga events no, or dito sa bonus. Isa suggestion ko din, pag-ipunan nyo tong item na to, tong card na to pala, sorry. Ito po tayo sa market. Ito kasing job mythic set na, so search nyo yung wizard, no? First, pag-ipunan nyo yung stuff na to. Sabi yan sa... Pag level 40 na ha. Oo, andi dito. Meron dito stuff na pang level 40. Hanapin nyo lang muna. Tapos, sorry. Yung card pala, need yung etong gusto sanang masuggest sa inyo ay itong card na to. Yan, pen card. Ito kasing card na to, isa nyo naman sa attributes niya, chanting will not be interrupted. Meaning chanting, habang nagkakas ka, kahit atakihin ka ng monster, hindi siya natigil. At sa PvP din, kahit atakihin ka ng tao, pag nagkas ka, tuloy-tuloy yun, mabibitaw siya. Tapos casting time plus 50%. So technically, kung may dalawa ka nito sa bot accessories mo, di ba 100% yung plus sa casting time, mabilis yung cast. So kahit level 5 o level 10, mabilis yung cast, may babato mo agad. Tapos hindi nga na-interrupt yung casting mo. So napakahalaga ng card na yun. Actually sa old Ragnarok, yun talagang ginagamit, ini-insert siya usually sa clip. Tapos ang tawag, clip of undercast pag naka-pen card ka. So sa mga titos dyan, sa mga nakalaro na Ragnarok, yun dati. So, ayun, for me, yun yung munang basic na gawin nyo. Tapos if any tips naman sa pagpapa-level up, ito lagi nyo lang i-go tong yung main storyline. Ito, pili lang kayo dyan. Oo, lagi nyo tapusin yan. Tsaka yung mga event quest. Oo, tapusin nyo lang na tapusin. Anong bis nyan mag-level up sa experience niya sa job. Tapos, isa pang suggestion is ito, yung Endless Tower, no? So, dito kita nyo naman, ayun, no? Kung mape-perfect nyo yung reward, may plus 71,000 or 23,000 dito sa completion ng reward. So, every level to ng tower, may nadadagdag na 24,000 to 60,000 na base level experience. So, imagine, ang bilis na mag-level up, diba? Kung ang bilis lang naman ng tower So every tower mga 30 seconds lang. O, di ba? Mayroon pang 24,000 to 60,000 experience. Ang bilis niya mag-level up. Diyan lang nagpa-level up kaninang umaga. So, ang bilis ko. Hanggang sa hindi ko na kaya yung monster. Oo. Yun. Sa job naman, basta gawin nyo lang mga quest, sobrang bibilis. Oo, sobrang bilis ng job. Tapos, pag naka-job from mage, from naka-job 40 ka, base level 40, magiging wizard ka na. So, ayun lang yung mga basic tip lang, no? So, kumbaga sa akin, enjoy nyo lang yung laro. Kung free to play kayo, enjoy nyo lang. Tapos, lalakas din naman kayo. So, ako ka-start lang kasi kanina. Kaya, basic pa yung mga gamit. Pero, ayun, ninanavigate ko pa din. Kasi ako, trial and error. Kasi tinetesting ko yung mga dating alam ko from, yun nga, previous Ragnarok 21 years ago. Kung gusto kasing babalikan yung nostalgic feeling lalo wizard talaga din yung gamit ko nun, level 99. So ayun lang guys, please like and subscribe and more videos pa tayong gagawin. Kung may katanungan kayo, comment lang kayo, and ayun, thank you, have a great day mga Midgard.